Magandang araw! Kumusta kayo mga mag-aaral sa ikatlong baitang? Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Teacher Joyce at ako ang inyong magiging guro sa Filipino 3. I-discuss ko ngayon ng madali lang, no? Ito ay isang pahapyaw lang sapagkat ang topic na ito ay na-discuss na po natin noong nakaraang linggo. Ang pamagat po ng topic ay mga bahagi ng aklat. Ang topic po na ito ay na-discuss ko na kaya ito ay pahapyaw lamang para sa mga bata. Ito na rin ay magsisilbing kanilang review para sa kanilang darating na ang first periodical exam sa Filipino. Ang mga bahagi ng aklat po, ito po ay mayroong malaking bahagi sa first periodical exam ng mga grade 3, no? Kaya sana inyo pong unawain at makinig tayo ng mabuti sa video na ito sapagkat dito sa video na ito mas maiintindihan ninyo at mas bibigyan ko kayo ng mga clue, 'di ba, kung papaano kayo makakasagot ng tama sa ating exam. Parang review na po ito ng mga bata sa kanilang Filipino. Ang mga bahagi ng aklat, yan. Ayan. Ito yung inyong libro, 'di ba? Nakikita nyo ba to? Ito yung book natin sa Filipino, tama ba? No, itong Pluma Tree, no? Ang aklat, 'di ba? Ito yung aklat natin ay mahalagang kasangkapan sa pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga tekstong mababasa at nakaayos sa aklat ay nakakalap o nakukuha tayo ng maraming impormasyon. Sa ating mga aklat, kagaya ng libro ninyo, aklat ninyo sa Filipino, maraming mga impormasyon na ating matututunan dito sa aklat na ito ay napakahalaga, 'di ba? Napakahalaga nito upang tayo ay matuto. Sa ating exam, kapag nakita nyo ang salitang napakahalaga, ito, na mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, ang sagot dyan ay ang aklat. Kapag nakita nyo, mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, ang magiging sagot po natin ay aklat. Sabihin nyo nga, aklat. Mahusay. Tandaan natin, no? Tayo, di ba, marami tayong mga aklat sa school na ginagamit. Ang mga aklat na ginagamit na yan ay napakahalaga upang tayo ay matuto, no? Kaya yung mga aklat natin na yan, kailangan iingatan natin ang mga aklat natin. Sapagkat dito sa aklat na ito, dito tayo natututo. Yung ang mahalagang kasangkapan, napakahalaga ng bawat aklat natin sa ating mga pag-aaral. Kaya yung mga aklat natin or yung mga books natin, kailangan natin itong iingatan. Naintindihan po ba? Mahusay. Dito na tayo sa mga bahagi ng aklat. Ito, alam ko, alam na ng marami ito sapagkat diniscuss na natin ito, tama? Diniscuss na natin nakaraang linggo. Ito ay review lamang, inuulit ko. Pag sinabi nating pabalat, no? Pabalat, ito ang bahaging nagbibigay proteksyon sa aklat. Ito yung pabalat ng ating aklat. Nakikita nyo yan? Yung matigas na bahagi ng aklat, sa una at sa harap at sa likuran ng ating aklat, mayroon itong pabalat, no? Ang pabalat, ito ang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga aklat. Dito rin sa pabalat, no? Dito sa ating pabalat, makikita rin, no? Makikita rin dito sa pabalat sino yung makikita sa pabalat? Alam nyo ito. Ang pangalan ng may akda ng aklat o ang author ng aklat na ito. Ang author ng aklat ng Pluma ay si Alma Dayag, no? Si Alma Dayag ang author ng aklat na Pluma. Dito makikita ang pangalan ng author o ang may akda. Tignan ninyo ang inyong mga aklat sa Pluma. Gusto ko hawak nyo ito habang nakikinig kayo, nanonood kayo ng video na ito, no? Ang aklat na Pluma
Ang author o ang nagsulat ng buong aklat na yan ay si Alma Dayag, no? Siya yung author ng ating aklat na Pluma. O pag sinabi, ito ang bahaging nagbibigay proteksyon sa aklat. No, 'yun ang magiging clue natin. Meron na tayong clue sa ating exam, no? Pag sinabing nagbibigay ng proteksyon, ang ating magiging kasagutan ay ang pabalat. Tama, pabalat ang ating kasagutan kapag nabasa natin o narinig ang nagbibigay proteksyon sa aklat. Naintindihan? Mahusay kung ganon, kung nagkakaintindihan tayo. Kailangan intindihin nyo ang video natin na ito sapagkat ito ay magiging review ninyo sa Filipino. Pagkatapos ng pabalat, no, tinuro ko na rin ito sa inyong mga libro, nakita na ninyo isa-isa. Pero bibigyan ko lang kayo ng mga clue words kung papaano nyo masasagutan ng tama ang ating exam. No? Ito naman, ang pangalawang bahagi ay ang pahina ng karapatang sipi. Itong pahina ng karapatang sipi, nandito yan sa unang bahagi ng ating aklat na Pluma. Buksan ninyo ang inyong aklat na Pluma, makikita nyo ang pahina ng karapatang sipi. Sa bahaging ito, no, sa bahaging ito ng inyong aklat, makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat. Sige nga, tignan ninyo kung kailan inilimbag ang ating aklat na Pluma. Kailan nga ito inilimbag? Tama, inilimbag ito nung taong 2022, no? Nakikita yan. Dito yan sa parting itaas, nakikita yan yung kung kailan inilimbag ang aklat na ito. Gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan ng author. Ang author at publisher bilang pagmamay-ari sa aklat. Tama. Dito sa pahina ng karapatang sipi, makikita natin kung kailan inilathala o inilimbag ang aklat na ito. Makikita rin dito, nakasaad din dito na ang author na si Alma Dayag at ang publisher na Phoenix Publishing House ang nagmamay-ari ng aklat na ito. Naintindihan? O pag nakita natin sa ating test paper, nabasa natin at narinig sa ating teacher, nakita natin dito makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat, no? Excuse me. Gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan ng author at publisher bilang pagmamay-ari ng aklat. Ang ating magiging sagot ay ang pahina ng karapatang CP. Ayan, ang susunod naman na bahagi ng aklat na ating tatalakayin ay ang paunang salita. Pag sinabing paunang salita, ano po yung paunang salita na yan, teacher? Sa paunang salita, mababasa ang mensahe ng author para sa kanyang mga mambabasa. Sige. Dito sa paunang salita, mababasa daw ang mensahe ng author para sa mga mambabasa ng kanyang mga aklat, no? Sino nga ba? Sige, sino nga ba yung author ng aklat na Pluma? Sino nga kasi? Si Alma M. Dayag, tama. Ngayon, dito sa paunang salita, si Alma Dayag ay merong message para sa mga mambabasa ng aklat niya. Mayroon siyang message para sa inyo, di ba? Dahil kayo yung magbabasa ng kanyang mga aklat. Sinulatan kayo ni Alma M. Dayag, no? Kaya dito sa paunang salita, makikita ang kanyang mensahe para sa inyong mambabasa ng aklat. Pag nakita natin, nabasa natin sa ating exam, 'di ba? Ang salitang mensahe ng author sa kanyang mambabasa, ang ating magiging sagot ay ang paunang salita. Naintindihan? Sige nga, sabihin nga, paunang salita. Tama, magaling. Next naman ay ang talaan ng nilalaman. Dito naman sa talaan ng nilalaman,
Ano nga ba 'tong talaan ng nilalaman, teacher? Nakita ninyo yan, 'di ba, dun sa book natin? Nakita na natin, pinakita ko na sa inyo kung nasaan ang talaan ng nilalaman. Nandito yan, dito sa talaan ng nilalaman, nakasulat dito. Dito makikita ang mga paksa o nilalaman ng aklat na nakaayos ng sunod-sunod. Gayon din ang mga pahina kung saan mababasa ang paksang ito. O, dito pala sa talaan ng nilalaman, makikita natin ang mga paksa. 'Di ba? Pag nabasa ninyo ang mga paksa o nilalaman ng aklat. Dito makikita yung mga topics na ating pag-aaralan, 'di ba? Dito sa aklat na ito, nakaayos ang mga topic na yan ng sunod-sunod. Gayon din ang mga pahina kung saan sila mababasa. O tignan nyo yung talaan ng nilalaman. Makikita nyo dyan, di ba? Kung ano yung mga topics, sunod-sunod yung mga yan, at kung anong page sila makikita. Tama ba? Magaling. O, pag nakita ninyo, no, sa inyong test paper, nabasa ninyo, narinig ninyo kay teacher, na sinabi, dito makikita ang mga paksa o nilalaman ng aklat na nakaayos ng sunod-sunod at ang pahina kung saan mababasa ang inyong mga sagot dapat ay talaan ng nilalaman. O, sabihin nga, talaan ng nilalaman. Magaling, magaling. Ang next naman ay ang bahagi ng aklat at susunod ay ang katawan ng aklat. O sige, katawan ng aklat. Pag sinabing katawan ng aklat naman, buksan nyo yung mga aklat nyo. Yan, sige. Tama, ganyan. Buksan natin ang ating mga aklat sa pluma. Dito sa katawan ng aklat, ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Dahil dito mababasa ang mga nilalaman o impormasyong taglay ng aklat. Sa katawan ng aklat, ito pala yung pinakamahalagang bahagi ng aklat. So kapag nabasa ninyo at nakita ang salitang pinakamahalagang bahagi ng aklat, ang magiging sagot ninyo ay ang katawan ng aklat. Naintindihan? O sige, ano nga ba ang pinakamahalagang bahagi ng aklat? Tama, ang pinakamahalagang bahagi ng aklat ay ang katawan ng aklat. Mahusay. O susunod, dito na tayo sa susunod sa talahulugan. Ano naman tong talahulugan na to, teacher? 'Di ba? Although yung book natin, no, wala akong nakitang talahulugan, pero mayroong maraming mga aklat na mayroong talahulugan. Sa ibang mga aklat, pwede kayong magsuri at makita ninyo kung nasaan ang talahulugan. Sa talahulugan, dito nakatala ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Nakaayos ito ng paalpabeto. Yan. Kaya nga sinabing kahulugan o talahulugan. Dito makikita ang kahulugan. 'Di ba? Yan ang clue nyo dito. Kapag nabasa nyo po ang salitang kahulugan, o yan, ito ang clue word nyo. Ang clue word nyo po ay ang salitang kahulugan. Kapag nabasa nyo ang salitang kahulugan, ang magiging sagot nyo ay talahulugan. Tama po ba yon? O sige, dito sa talahulugan, inuulit natin, dito nakasulat, di ba, nakatala rito ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat. Sa mga aklat kasi, minsan, mayroong mahihirap na salita na ginamit na hindi natin naiintindihan. Kaya, ang aklat ay mayroong talahulugan dahil dito makikita kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon sa talahulugan. Naintindihan? Naintindihan po? Mahusay. Yan. Natutuwa ako at nakikinig kayo sa ating pag-aaral. O ulitin natin, kapag nabasa ninyo ang salitang kahulugan, yan, o narinig kay teacher, no?
kahulugan, ang magiging sagot nyo ay talahulugan. Tama? Sige. Next na po tayo. Next ay ang index, no? Ano naman tong index na to? Dito sa index, ito ang talaan ng mga paksang nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Ang magiging clue word nyo dito, kapag dito sa index, kapag nabasa ninyo o narinig kay teacher, no, talaan ng mga paksang nakaayos ng pang-alpabeto at pahina, no? Ang magiging sagot dito ay ang index. Ang inyong aklat sa bandang hulihan, tignan po ninyo. Sige nga, tignan na nga natin kung nasaan ang index. Nakita nyo na po ba ang index sa inyong aklat? Mahusay. Kapag nabasa natin, talaan ng paksang nakaayos ng paalpabeto at mga pahina. 'Di ba? Ang ating magiging sagot ay index. Naiintindihan po? Mahusay. Next naman ay ito ang talasanggunian. Talasanggunian o bibliography. Ito ay makikita rin, no, sa bandang hulihan ng inyong aklat, no? Makikita nyo ito sa bandang last part ng ating books. Dito sa talasanggunian o bibliography, dito mababasa ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng mga aklat, no? Ang clue word nyo po dito kapag nabasa nyo ang salitang sanggunian, ang magiging sagot nyo ay talasanggunian, no? Kapag nabasa nyo, narinig nyo kay teacher, sanggunian. Ang inyong magiging sagot ay talasanggunian. Naintindihan po? Sanggunian po ito, no? I'm sorry po, meron po tayong typo error. Kapag nabasa ninyo ang salitang sanggunian, ang magiging sagot, pipiliin nating sagot ay talasanggunian o bibliography. Naintindihan po? Yan, mahusay po. Ang susunod po, ayan. So, huli na tong talasanggunian. So, mayroong iba't ibang uri ng aklat, no? Mayroong iba't ibang uri, iba't ibang bahagi ang mga aklat natin. Una-una dyan ay ang pabalat, no? Dito sa pabalat, ulitin natin. Pabalat. Yan. Nagbibigay proteksyon sa aklat. Yon ang pabalat. Kapag naman sinabi nating pahina ng karapatang sipi, dito makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat. Gayon din ang tanging karapatan ng author at ang publisher kung bilang pagmamay-ari ng aklat. Next naman ay ang paunang salita. Dito sa paunang salita, mababasa ang mensahe. No? Kapag nabasa nyo po yan sa inyong mga test paper, nababasa ang mensahe, ang inyong magiging sagot ay paunang salita. Next po ay ang talaan ng nilalaman. Dito sa talaan ng nilalaman, makikita ang mga paksa o nilalaman ng aklat na nakaayos ng sunod-sunod at ang kanilang mga pahina, kung saan mababasa ang mga paksang ito. Kapag nakita nyo ang salitang nabasa ninyo sa inyong test paper, narinig kay teacher, paksa o nilalaman ng aklat, nakaayos ng sunod-sunod at ang kanilang pahina, ang inyong magiging kasagutan ay talaan ng nilalaman. Susunod ay ang katawan ng aklat. Dito sa katawan ng aklat, madali lang. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Yun ang inyong magiging keyword. Ang pinakamahalagang bahagi ng aklat ay ang katawan ng aklat. Next ay ang talahulugan. Dito sa talahulugan, nakatala. 'Di ba? Ito ang
keyword nyo dito. Dito nakatatala ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan. 'Di ba? Ang magiging keyword nyo ay nakatala at salitang kahulugan. Kapag nabasa ninyo at narinig ninyo kay teacher, ang mga salitang ito, ang magiging sagot nyo lamang ay talahulugan. No, kailangan mayroon tayong keywords kapag nagre-review tayo para mas madali nating itong masagot ng tama. Di po ba? Dito na tayo sa index. Dito naman, talaan ng paksang nakaayos ng pang-alpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Ang magiging sagot lamang natin ay ang index. No? Susunod ay ang talasanggunian o bibliography. Ito, madali lang ito. Pag nabasa ninyo sa test paper, narinig kay teacher, ang salitang sangguniang ginamit. Sanggunian. Ang magiging sagot nyo ay talasanggunian o bibliography. Naintindihan? Ayan, mahusay mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Sana, talagang pinanood ninyo at inintindi ninyo ang ating video na ito sapagkat makakatulong ang video na ito para makapili kayo at makasagot kayo ng tama sa ating darating na pagsusulit. Sana po ay marami kayong natutunan sa video na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ito ay nakatulong, 'di ba, para sa ating pagre-review sa ating asignaturang Filipino. Sige, ito pong video na ito ay aking i-upload sa aking YouTube channel, no? Para po madali nyo po itong ma-access, no? At mag-leave po kayo ng comment ng inyong pangalan at grade at section sa comment section para makita ko po talaga kung sino po ang nanood at kung sino po ang hindi sa aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Mag-ingat po tayo lagi, no? Sapagkat napakasama ng panahon ngayon, wag po kayong mag-alala dahil ang kaming mga guro, no, katuwang ang ating paaralan na St. Nicholas Academy ay talaga namang gumagawa ng paraan upang kahit na sa ganitong mga pagkakataon na hindi inaasahan ay makapagbigay pa rin po kami ng mga lessons at instructions sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Paalam!